Lora, muli po, magandang hapon sa ating lahat. Higit sa ating Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayon ay bilang pagpapatuloy ng ating series sa aklat ng Colossians. Naririto na tayo muli sa chapter 3, verse 9 and 10, dalawang verse. Ang sabi niya rito, "Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator." Sa Tagalog, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao ng mga pati na magawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito ay may titulong True to Life, o tunay sa buhay, o pagiging totoo sa buhay. At bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, Diyos na mapangyarihan sa lahat, Ikaw ang simula, Ikaw po ang wakas. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord God, hindi ka po nagbabago, nananatili ka sa iyong pagka-Diyos. Ikaw ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Banal ka, O Diyos. Kaya minsan pa sa oras nito, patuloy namin kinikilala ang tunay nga hayag sa iyo ang lahat, Panginoon. Kaya patuloy po kami nagpapakumbaba sa mga oras, sandali na kami nagkukulang. Sa mga bagay na nasasabi namin, nagagawa namin, naiisip namin na hindi kaaya-aya sa iyo. Muli po ang dalahin ko, O Diyos, na kami paalinisin mo, upang nang sa gayon wala pong maging hadlang, wala pong maging balakid sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. At muli po, O Diyos, sa tulong gabay nga po ng iyong Santong Espiritu na pinagkaloob mo sa iyong mga hiliran, patuloy kami dumadalangin, Ama, na pagkalooban mo kami, O Diyos, ng karunungan at kaalaman, upang nang sa gayon patuloy po namin maintindihan at maunawaan ang nais mong ituro sa mga sandaling ito. At muli po, Ama, sa oras ito, patuloy din ako lumalapit sa iyo. Muli, Lord God, ako po'y tagapagpahayag lamang. Patuloy mong tulungan ang iyong banlingkod na tunay nga na ikaw po ang siyang maitataas. Patuloy na may deliver ko, Panginoon, ang nais mong ituro, Panginoon, sa mga sandaling ito. At kung ano ang katotohanan na sinasabi ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo akong ibaba upang nang sa gayon ang katotohanan mula sa iyong mga salita ang siyang patuloy na mahayag at may tataas, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang mga sandaling ito. Ito po, O Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, True to Life. Kumbaga, tunay sa buhay. Kumbaga, isa sa pinakang hilig ko, yung magbasa ako ng libro o ng mga magazine o mga write-ups o manood ng pelikula na may kinalaman sa mga true to life stories. Mga buhay na may katotohanan na ganap sa isang tao. At dito, bilang pagbabalik tanaw, bilang pagpapatuloy ng ating series dito sa aklat ng Colossians, naririto na tayo sa chapter 3. Na lagi kong binabanggit na bahagi ng chapter 3 ng Colossians na kung saan ay binabanggit dito ang dati at ang bagong buhay ng isang mananampalataya kay Kristo. At dito, kumbaga, marami ang nagsasabing, "Yes, I am a Christian." Marami nagsasabing ako'y isang Kristiyano. Ngayon, ang katanungan ay ano nga ba ang sinasabing Kristiyano na kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kumbaga, everyone is a Christian until it gets biblical. Kumbaga, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi yung sariling kuro-kuro lamang. At dito, makita nga natin na sinasabi rin ni Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 22 hanggang 25, "Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan.
Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kumbaga, katulad din na nabanggit ko nakaraan, na bahagi ang sulat sa Efeso ng circular letter. Kumbaga, kung maaalala natin, ang sabi nga doon sa Colossians na basahin nyo rin yung sulat na manggagaling sa Laodicea, which is ito nga sulat sa Efeso. Kaya, madaling salita, kumbaga itong mga sulat na ito, pare-parehas na nabasa ng bawat mananampalataya, maging itong mananampalataya sa Colossians, nabasa itong mga talatang ito o itong sulat na ito. Dito sa ating pag-aaralan, merong dalawang main key points na pinapaalala ang Diyos sa ating pag-aaralan sa hapong ito. Ang sabi nga niya, una, ang paalala niya, we must be true to life in love. Maging makatotohanan tayo sa ating buhay, sa paglakad sa pag-ibig, At bilang isang Kristiyano, kumbaga, ito yung isang ipinaalala na tayo mga Kristiyano, kinakailangan tayong maging makatotohanan sa paglakad sa pag-ibig, At dito, kumbaga sinasabi nga na kahit kung minsan, ang sabi nga doon sa verse 9 kanina, na ang sabi niya rito, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Do not lie to each other. Kumbaga, kahit sinasabi natin Kristiyano na tayo, kumbaga, dahil meron pa rin tayong flesh, kumbaga may mga sandali pa rin talaga na nagiging ugali pa rin natin kung minsan ang pagsisinungaling. At dito, nakakalungkot man sabihin, kapag ikaw na sinabihang sinungaling ka, kadalasan ang bawat isa ay nasasaktan. No offense. Nasasabihin mo na, oo, meron akong pagkukulang sa paglakad sa ating buhay pananampalataya, sa paglakad ko sa aking buhay pananampalataya, pero sabihin mong ako'y sinungaling, ako'y nagagalit. Ika'y nasasaktan. Kumbaga ayaw mong sasabihin, sinungaling ka, Pero sabi nga niya rito, ang kausap dito ni Pablo, Iglesia ng Colossians, do not lie to one another. Kumbaga dito, sinasabi na kinakailangan na magpakatotoo ka kapatid. Magpakatotoo ka kapatid na lahat tayo, kahit tayo Kristiyano na, may mga sandali pa rin talaga na tayo'y nagkukulang na maging makatotohanan. Nag-i-struggle tayo sabihin yung sinasabing telling the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yung buong buo. Nagkukulang ka pa rin. Nagkukulang pa rin ang bawat isa. At dito, ang sabi nga ni Pablo, kinakailangan na tayong mga Kristiyano ay kailangan tayong maging makatotohanan. Bakit? Kumbaga, pinapaalalahanan tayo. Kasi nga, ang sabi, kumbaga, halimbawa, yung tinatawag na half-truth. Kumbaga, pag sinabi nating half-truth, sa salita pa lamang half-truth, kumbaga, kalahati lang ang totoo. Hindi mo lubusang sinasabi yung buong katotohanan. Kaya nga half-truth Kumbaga, doon pa lang, may kasinungalingan ka na. Katulad, halimbawa, kumbaga, maging si Abraham, ginawa niya to. Ginawa niya na nagbigay siya ng sinasabing half-truth nung ipakilala niya si Sarah bilang kanyang kapatid. Kumbaga, half-truth. Totoo naman na kapatid o half-sister ni Abraham si Sarah. Pero hindi niya binanggit na asawa rin niya si Sarah. Ang sabi nga sa bakit mo nga ginawa ito? Sa Genesis 20:10-12. Sumagot si Abraham, ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba akong baka patayin nila ako, para makuha ang aking asawa, ang totoo ko'y kapatid ko siya sa ama. Kumbaga half-sister niya si Sarah. Kumbaga pinaliwanag na natin noon niya. Kumbaga. At dito makita nga natin na
may nangyayari pa rin. Maging sa atin, aminin na natin sa hindi. Halimbawa, kapag yung January ngayon, halimbawa filing o pagpapagawa ng EC, minsan yung mga ilang source of income mo, hindi mo ipinapile, hindi mo inilalagay. Bakit? Kumbaga, ayaw mo ilagay sa Sedetranta, yung talaga lahat ng source income mo. Bakit? Kasi ayaw mong tumaas ang iyong isi. Kasi yung mga ilang benepisyo na pwede mong makuha ay baka mawala. Half truth. Hindi ka na. Kumbaga, aminin mo na sa hindi, meron gumagawa niya. Hindi ka na. Kumbaga, tumatawa kasi makatotohanan. Sorry, Lord. Kumbaga, dito makita natin, maging sa supermerkado, halimbawa, kahapon si Sister Jenny nag-spesa sa co-op. Pag uwi doon, kinekwento niya, na akala nitong cashier na to makakalusot sa akin. Pero may ugali ako, paglabas ko ng supermerkado, pinokontrol ko yung resibo. Nakita niya dalawang beses finance yung Bosche di Polo, ay 5 plus din yun. Kumbaga, kung hindi mo kinontrol yun, nung kinontrata, sinabi rin sa supervisor, kumbaga, hindi siya nakalusot ng kahera. Kumbaga, mga pandaraya, mga half-truth, kunyari nagkamali, pero talagang sinadyang i-double pants, ika nga. Kumbaga ganon, ika nga. At kung minsan naman, may nangyayari rin na yung tinatawag na white lies. Yung white lies, kumbaga, kung titingnan mo, white, kulay puting kasinungalingan. Pero wala namang ganon. Kasinungalingan ay kasinungalingan. Ika nga. Kumbaga, little untruths para hindi, halimbawa, makasakit ng kapwa. Ika nga. Meron din tinatawag na cover up to someone's lies. Ika nga. Halimbawa, cover up, pagtakpan para sa pabor ng kapwa. Halimbawa, ipansin mo ako para kunyari gantong oras naririyan na ako. Ipansin mo ako para gantong oras ako lumabas. Ika nga. Pero para lang mabigyan ng pabor si kapatid. Ika nga. Kumbaga, mga pagsisinungaling. Ika nga, na tinatawag. At dito, may mga Christians na kung minsan naman ay nagpo-fall sa tinatawag na hypocrisy. Hypocrisy in a sense na para bang feeling niya ay masyado siyang spiritual. Ika nga, masigit siyang nakatataas sa iba. Pero aminin na natin sa hindi, may mga kalokohan din ginagawa. Kumbaga, kasinungalingan na tinatawag. At dito, kumbaga, makikita natin na maraming sinasabi nga na do not lie to one another. May sinasabi pa niya rito na silent lies na kung saan ay kunyari, pinupuri ka, pero alam mong hindi totoo, pinababayaan mo lang. Kumbaga parang nagpapaalon ka lang, nagpapataglay ka lang. Oh, ang pogi-pogi mo, ang ganda-ganda mo, ang sexy-sexy mo. Pero alam mong salungat. Kumbaga, pinabayaan mo lamang. Ikaw naman! Kumbaga ganyan. At meron din tinatawag na evasive lies na kung saan naman na may nagkwekwento, sa pagkikwento, kumbaga may nabanggit, ngayon ililiko mo yung kwentuhan para hindi na matumbok ang katotohanan. Para maiwasan yung dapat nilang malamang katotohanan. Kumbaga evasive, pag-iwas, ika nga. Kumbaga ilan lang yan sa tinatawag na kasinungalingan, maging sa Pilipinas, yung tinatawag na cover up lies na kung saan sa gobyerno ngayon, yung mga Blue Ribbon Committee, mga flood control project, pinagtatakpan para mapagtakpan yung mga pinapaboran ng mga politiko. Gino-cover up. Kumbaga malinaw na may mga kasalanan ng pagsisinungaling at maging ang Kristiyano, kahit sabihin mong Kristiyano, pinapaalalahanan, sabi nga, do not lie to one another. At dito nga, ang sabi nga niya rito, the entire Bible
including yung pinag-aaralan natin na kinakailangan natin lumakad ng may katotohanan. Pero hindi ibig sabihin nito na that doesn't mean that we must share all of our thoughts or be brutally honest. Kumbaga dahil gusto mong maging makatotohanan, ay yung pagsasalita mo naman masyado ka namang magaspang. Nag-get nyo? Oo, makatotohanan pero masyado kang magaspang magsalita. Kaya ang sinasabi nga niya rito, we must be true to life in love. Kumbaga may pag-ibig pa rin. Ang sabi nga, kumbaga, we must speak the truth in love sa Ephesians 4:15, manakay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Kumbaga sinasabi mo yung katotohanan, kapatid, baka medyo nagkukulang ka. Kapatid, baka medyo mali na yung nagagawa mo. Kapatid, baka medyo liko na yung paglakad mo, hindi ka nagiging makatotohanan sa paglakad mo bilang isang mananampalataya. Kumbaga, nire-review mo siya, sinasabi mo yung katotohanan ng may pag-ibig. At ang sabi nga niya rito, love covers a multitude of sins sa 1 Peter 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kumbaga, dito, ang paalala sa atin na huwag tayong magsinungaling sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin na huwag tayong magsinungaling sa isa't isa. Pero kapag may nalaman kang baho ni kapatid, ay i-broadcast mo na lahat. Hindi ganon. Marites. Kumbaga, alam mo ang iyong limitasyon. Ika nga. Alam mo ang iyong limitasyon kung bakit mo. Kumbaga, yung sinasabi ng we must speak the truth in love. Ika nga. At dito, makikita natin sa Bible, may mga ilang eksena sa Biblia na kung saan ay para bang inalaw ng Diyos na sa kanyang layunin, sa kanyang purpose, ay may mga Bible stories na kung saan ay parang ipinakita na kahit may pagsisinungaling itong mga tao ito, pero para sa layunin ng Diyos. Katulad halimbawa, yung mga midwives na nagpaanak sa mga batang Israelita, ika nga, nung panahon ni Moises, ika nga. Ang utos ng Paraon ay lahat ng mga lalaking batang Israelita ay patayin itapon sa ilog. Pero hindi ginawa ng mga midwives, bagkos ito'y kanilang iniligtas at ang sabi, mabilis mga anak ang mga Israelitang babae. Kaya nga si Jenny sinasabi ng Israelita raw siya kasi pag nanganak siya parang lumabas na ang bata. Nung katulad halimbawa nung pinanganak si Faith, kanina lang pinakinggan lang yan, tapos kumarinig niya, iyak na ng bata ang narinig niya. Kumbaga ganun ang sabi ng mga Israelitang midwives na kumbaga mabilis itong mga anak kaya hindi natin magawang patayin mga batang Israelita na pinapanganak na lalaki. Maging si Rahab, nagsinungaling din si Rahab para maprotektahan yung mga spies na Hebreo o Israelita para hindi sila mahuli. At maging si Samuel, ika nga, nung nagpunta sa pamilya ni David, kumbaga dahil natatakot si Propeta Samuel na siya'y papatayin ni Haring Saul, kumbaga, ang sabihin mo kapag may nagtanong ka, naparito ako sa pamilya ko para sumamba, mag-alay, maghandog sa kay Yahweh, ika nga. Pero ang talagang layunin ay buhusan ng langis o talaga si David bilang susunod na hari. Dito makita natin na tila may mga ilang kwento na inalaw ng Diyos itong mga pagsisinungaling na to para sa layunin ng Diyos. Kaya dito makita nga natin na sabi nga niya rito, we must be true to life
in love. Ngayon, ano yung sinasabi ni Pablo? Na huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Do not lie to one another. Ano yung nais ituro, ipaalala ni Pablo sa pamamagitan ng pinag-aaralan natin? Kumbaga sinasabi nga niya rito, we must be truthful to be like our Savior who is the truth. Kinakailangan tayong maging makatotohanan katulad ng ating Panginoon at sariling tagapagligtas, which is ang ating Panginoong sa Kristo, na siya ang katotohanan. Our God is the God of truth. Kaya ang kanyang bayan, ang kanyang mga mananampalataya ay kinakailangan magsalita, lumakad sa pag-ibig ayon sa katotohanan. Kumbaga yun yung pinapaalala. Kaya nga sabi, di ba, sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kung sinasabi natin tayo'y Kristiyano, kung sinasabi natin tayo bahagi ng katawan ng ating Panginoong sa Kristo, kumbaga, kinakailangan ang nire-represent talaga natin sa paglakad natin sa ating buhay ay lumalakad tayo ayon sa katotohanan sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Kumbaga, yun ang pinapaalala niya. Kaya nga ang sabi nga niya rito sa 1 John 4:20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yung kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Kumbaga, sabi nga, sinasabi mo ang Diyos ay mahal mo, pero yung kapatid mo sa pananampalataya mo, kasama mo sa iglesia, ay hindi mo magawang mahalin. Kaya nga sinasabi ko, ba't hindi pwedeng paghiwalayin na sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang kapatid mo o hindi mo mahal ang iglesia. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Magkaugnay siya. Katulad halimbawa, ang sabi, kumbaga, ang sabi rito, we must be true to life in love. Maging totoo tayo sa pag-ibig. Yung loving in relationship na tinatawag. Yung sa pag-asawa, halimbawa. Yung sa magkaibigan, dapat maging makatotohanan. Yung pag-ibig sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa pananampalataya, maging yung tinatawag nga na selfless love na kung saan ay inaalagaan mo ang sarili mo para sa gayon, magawa mong mahalin ang kapwa mo. Yung sinasabing love one another na tinatawag ikaw. Maging yung pagmamahal natin na lumago tayo sa ating buhay espiritual. Para na sa gayon, kung lumalago ka sa ating buhay espiritual, kumbaga, lumalago ang iyong buhay pananampalataya, lumalago ang iyong pagkaunawa sa pag-ibig na itinuturo ng Diyos. Di ba? Kumbaga, magagawa mong mahalin si kapatid kahit meron tayong mga differences. Di ba? Ang sabi nga sa Philippians 1:9-10, this is my prayer that your love may abound more and more. May pag-ibig na. Pero ang pagnanais, panalangin ni Pablo ay mapagyaman pa natin, mapaglago pa natin, maging mahigit pa yung pag-ibig natin in knowledge and depth of insight so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. Kumbaga dito, makita natin na magawa natin, kumbaga habang tayo natututo, may isa sa pamuhay natin yung mga nalalaman natin. Maging, kapag nagkakaroon halimbawa ng conflict sa loob ng church, o yung love in conflict, halimbawa, dahil may pag-ibig ka, kumbaga ito yung gagamitin mo para paalalahanan si kapatid. Ang sabi nga, mga kapatid, sa Galatians 6:1-2, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso.
magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kumbaga, paalala ng Panginoon sa mga sandaling ito. Kumbaga, we must be true to life in love. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin, ang sabi nga niya rito, we must be true to life because we are new creatures in Christ. Kinakailangan tayong maging makatotohanan, totoo sa buhay natin sapagkat tayo mga bagong nilalang na kay Kristo. Kumbaga, we're now in Christ. Tayo na kay Kristo na. Kaya, kumbaga, kung sinasabi natin tayo Kristiyano, tayo na kay Kristo, kinakailangan tayo kumilos, mamuhay na tulad na tayo na kay Kristo. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, dapat ang pamumuhay mo ay dapat na kay Kristo. Kumbaga, hindi sinasabi mong Kristiyano ka, Kristiyano lang para sa puso, wala sa puso. Di ka nga. Kristiyano lang pala ang pangalan. Kumbaga, hindi pala sa pamumuhay. Kumbaga, sanayin natin. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, sanayin natin ang buhay natin, i-practice natin ang pamumuhay natin kung saan ka tinawag at kung ano yung layo ng Diyos kung bakit kanya tinawag. Sanayin mo na ito yung buhay mo na, ika nga. Kaya nga sabi sa Ephesians 4:22, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires. Ano sabi sa Tagalog? Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Kumbaga, natuturuan ka na, pinaalalahanan ka na, baguhin mo na, alsin mo na yung dating pamumuhay mo. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kumbaga, ipinapahayag lang ni Pablo sa mga sandaling ito, na sa mga oras ito, ibinabahagi ko naman ang katotohanan ito. Kumbaga, nung sinabi natin, tinanggap natin si Kristo bilang personal Lord and Savior, kumbaga, yung dating pagkatao, yung old man na tinatawag, kumbaga, yung old man na tinatawag, yun yung sarili mo. Kumbaga, hindi naman in-improve yun eh. Yung pa rin yung katawan mo, ikaw pa rin yun eh. Ikaw pa rin yun. Tinanggap mo si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior. Oo, tinanggap si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior. Pero, hindi ibig sabihin na ibang-iba na ako. Kumbaga, ang ibig sabihin lang nun, kumbaga, tawag dito, tinanggap ko siya, pero yung flesh ko, yung isip ko, yung mga attitude problem ko, naririyan pa. Kumbaga, kaya nga hubarin mo na. Tanggalin mo na. Naaaralan ka na, baguhin mo na ang pag-ugali mo, ika nga. Yung attitude problem mo na masyado kang masungit, masyado kang high blood, masyado kang pikon, ika nga. Tanggalin mo na. Kumbaga yun yung sinasabi rito. Kumbaga sabi nga niya rito, positionally, kumbaga, binigyan na tayo ng bagong ikaw. Bago ka na. Pero, yung isip mo, yung katawan mo, yan pa rin yan. Hindi ibig sabihin nung naging Kristiyano ka, oy, mataba ako nun, ngayon, magbalikinitan na ako, malaki pa rin ang tiyan ko. Hindi ganon. Naririyan pa rin yung katawan mo. Kumbaga, tinuturuan ka, inaaralan ka. Ang sabi niya rito, kumbaga, magbago ka na. At ang sabi niya rito, that is being corrupted in accordance with the lust of deceit. Kumbaga, nadadaya, nakokorrupt, sinisira ng mga pagnanasa o panlilinlang na meron kang dati. Yun yung sinasabi niya rito, pinapaalala niya. Kaya nga sabi ni Pablo, sa Romans 6:6,
Ang sabi niya rito, knowing that our old man is crucified with Him. Kumbaga yung dati raw nating pagkataon ay kasamang napako kanino? Kay Kristo, kay Jesus Christ. That the body of sin might be destroyed, para na sa gayon ay talagang masira na. That henceforth we should not serve sin, para hindi na natin sundin yung mga hilig ng laman, yung mga kasalanan, ika nga. And then, ang sabi niya rito, kumbaga, crucified, ibig sabihin napako, pasato na, nakaraan na. Nung pinako si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, kung tinanggap mo siya bilang personal Lord and Savior, kaya nare-represent mo na bahagi ka ron. Bahagi ako ron kung bakit siya napako. And then, doon sa mensahe natin ngayon, ang sabi ni Pablo, kumbaga, do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge in the image of its Creator. Have put on. Kumbaga, nagbihis na ng bagong pagkatao, pagkakasabi ni Pablo rito sa Colossians. Di ka ma? Nagbihis na. Bago na. Kumbaga, ibig sabihin, kaya nga, pinagkalooban ka ng Santong Espiritu, nang tanggapin mo siya bilang personal Lord and Savior, meron kang supernatural power na tinatawag na kaya mong labanan yung mga bagay na akala mong hindi mo kayang pagtagumpayan. Which is ang kasalanan, anumang klaseng kasalanan ang iyong inaalagaan. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kumbaga pinapaalala niya. Ang sabi nga niya rito, we must lay aside this old man, isang tabi natin, itong dating pagkatao. Kung tinanggap mo na si Jesus Christ, isang tabi mo na yung dating mong pagkatao. At ang lakaran mo na ngayon ay yung bagong ibinihis mo, ika nga. At tulad halimbawa, ika nga, dati marumi ka, putikan ka, lumalakad ka sa putik ng kasalanan, yan ang dating ikaw, ika nga. Yan ang dating ako, ika nga. Ngayon, ang sabi ni Pablo, hinubad mo na yan. Hinubad ka na at nagbihis ka na ng bago. Kaya, ang dapat sa lakaran mo na yung bago, hindi na yan. Ika nga. Kaya nga sabi, kumbaga, ang sino man na kay Kristo, therefore, kumbaga ang palala, therefore, kung kaya, ika nga, kung ikaw na nakikiriso, He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Lahat ay naging bago. Yan ang pinapaalala ni Pablo. Ngayon, in reality, yan ang ating kalalagayan, positionally. Pero, kumbaga, sinasabi rin ni Pablo sa Romans 7:14-25 na kahit sabihin mong ilang taong ka nang lumalakad na Kristiyano, aminin mo na't sa hindi, dahil naririyan pa rin yung flesh na yan, meron pa rin kung minsan na inclination to do sin. Kumbaga, ito yung mga testimony kanina. Kumbaga, yung testimony na nag-iiyakan. Bakit? Kasi yung flesh, yung fear, yung worries, yung anxiety, flesh yun. Kumbaga yun ang sinusunod natin, di ka nga. Kahit sinasabi mo matagal ka na lumalakad sa pagiging Kristiyano, pero there are times na natatalo ka pa rin ng flesh, di ka nga. Kaya ka nalulugmok, kaya ka nadidepress. Kumbaga nagkukulang tayo sa ating paglakad, sa ating pananampalataya. Kumbaga, nagkukulang tayo na i-apply na yung Diyos natin ay sovereign. Sovereign sa may control ng lahat. Na pangit man ito, nangyayari ito, there is something good in this situation. There is a good purpose in this situation that I am facing now. Uy, nakapag-English. Kumbaga, yun yung sinasabi, pinapaalala. Kumbaga, yun yung pinapaalala sa atin. Kumbaga, totoo na tawag dito, positionally, kumbaga,
May bago na tayo. We are new creation in Christ. Pero yung flesh, naririyan pa rin. Kaya nga yung battle between the flesh and spirit, maging maingat ka. Ano ang susundin mo? Yung flesh or yung spirit na meron ka na. Kumbaga, experientially, in practice, oo, minsan natatalo tayo. Pero napakabuti ng Diyos, He is merciful, kumbaga lagi merong hope, lagi may pag-asa. Andare avanti. Salamat. Kasi by grace, kung bakit tayo lumalakad. Kaya nga sabi sa Romans 6:9-11, alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili. Napatay na sa kasalanan, datatwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ano sabi? Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Kasama napako tayo nung pinako si Jesus Christ sa krus. And then, kumbaga, nakatag-isa tayo kay Kristo, kumbaga, magagawa rin natin pagtagumpayan yung mga weaknesses na meron tayo. Kumbaga, ang paalala sa atin, ika nga, na kailangan nating i-practice ang ating sarili. Kailangan nating sanayin ang ating sarili na para tayo makalakad sa katotohanan na meron tayong, kumbaga, we are in union with Jesus Christ, with na ating Panginoon tagapagligtas, at nakita natin na naririyan lagi ang Diyos na alam nating nakikita niya ang ating pamumuhay. Bilang paalala, para makalakad tayo sa katotohanan. Ngayon, kumbaga, ang paalala ni Pablo rito, ang sabi nga niya rito, may ilang bagay na dapat tayo maunawaan kung ano yung bagong ikaw na sinasabi ni Pablo. Una na pinapaalala niya, the new man is created by God and not by human effort. Yung bagong pagkatao mo, ang may likha ay ang Diyos. Hindi ikaw. Hindi sariling gawa. Ika nga. Ang sabi nga niya rito, at nagbihis na ng bagong pagkatao, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Ang tinutukoy dito ni Pablo, ang sabi na lumikha sa Kanya. Tinutukoy dito ni Pablo yung sa Genesis 1:27 na kung maaalala natin yung creation ni Adam and Eve. Created according to His image. The first Adam. Nilikha ayon sa wangis ng Diyos ang unang Adan. Pero, dahil sa the fall na tinatawag, dahil nung magkasala ang tao, ika nga, lahat ito'y nasira. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15:45, ganito sinasabi sa kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay, ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ang unang Adan, kumbaga yung nilikha sa day of creation, and then yung pangalawang Adan o yung huling Adan, which is si Jesus Christ, ang nagbibigay espiritu, nagbibigay ng buhay sa mga mananampalataya sa Kanya. Kumbaga yun yung ipinaunawa niya. Kaya nga nagkakaroon ng bagong pagkatao, nababago ang puso, nababago ang isipan, kasi ang may likha niyan, ang nagbigay ng buhay na yan, ay ang Diyos.
Kaya nga sinasabi sa John 3 to 7, sumagot si Jesus, ito yung kausap ni Jesus si Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano kung may panganganak na muli ang isang tao, kung matanda na siya, nakapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu, Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Kumbaga, malinaw na sinasabi rito, kaya nababago ang tao kapag nabago na ang kanyang Espiritu. Ang Diyos ang siyang may likha. Ang Diyos ang siyang may gawa. Kaya nga kapag naiintindihan mo ito, magpapasalamat ka talaga. Kasi, alam mo yung pagkatao mo alam mo yung baho mo Lalo na kung matanda ka na nung makakilala, alam mo sarili mo. Ikaw. Na kung hindi ang Diyos ang siyang nagbigay buhay sa iyong kanlagang spiritual, hindi mo maunawaan ang mga katotohanan ito. Kumbaga, ang sabi nga sa 1 Peter 1:3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. Kaya magpapasalamat ka talaga kapag naunawa mo kung ano yung buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Dahil dito, kumbaga, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili kung hindi ang Diyos ang siyang unang gumising sa ating kalalagayan. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, ang paalala ng Diyos, ika nga, sa mga sandaling ito. Kung meron na tayo personal relationship sa Diyos, salamat. Kasi, kumbaga parang nire-review lang natin, pinaalala lang sa atin yung ating kalalagayan. Pero kung hindi pa, kumbaga, ang kinakailangan natin maunawaan ay, kumbaga, dahil nga, lumakad tayo sa kasalanan. Lumakad tayo sa lahat ng mga pagsuway na hindi naayos. Kumbaga yung mga nilakad natin ay puro salungat sa nais ng Diyos. Noong hindi pa tayo may relasyon, nung wala pa tayong relasyon sa Diyos. Kaya nga kung ngayon mo pa lang siya naintindihan, ang una natin kailangan maunawaan, kailangan natin pagsisihan yung ating mga kasalanan, aminin natin yung ating mga pagkakamali, humingi tayo ng kapatawaran, at tanggapin natin si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior. Doon tayo kailangan magsimula. Kumbaga, walang aksidente sa bawat mensaheng ating napapakinggan, sa bawat nangyayari sa ating buhay, walang aksidente. Lahat ay may layunin ayon sa dakilang plano ng Diyos. Kumbaga, yun yung pinapaalala sa atin. Kaya nga sabi nga niya rito, a life of truthfulness is not the result of determining to become truthful. Ano sabi? Yung buhay na may paglakad na aayon sa katotohanan ay hindi dahil sa pagnanais kong lumakad sa katotohanan. Bagkus, ito'y bunga na pinagkalooban ka ng bagong pagkatao, new creation, ika nga. Human in Christ, ika nga. Binuhay ang iyong kalalagayan. Kumbaga kaya ka nagnanais lumakad sa katotohanan sapagkat ang Diyos ang siyang bumuhay sa iyong kalalagayan. Yun yung isang ipinapaalala sa atin. Pangalawa, na nais natin maunawaan dun sa Newman na nais ipaunawa ni Pablo, ang sabi niya rito, the human is in the process of being renewed. Ang sabi niya rito, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Ano sabi? Process of being renewed. Patuloy itong nababago. Ang sabi niya rito,
Kumbaga, ang sabi nga niya rito, halintulad ng process of growth sa physical life. Kumbaga, katulad halimbawa sa katawan natin, sa larangang physical, ang buhay natin ay nababago. Baby, bata, ragazzo, magkaasawa, magkaapo, hanggang maging ugod-ugod. Nababago. Sa physical na buhay, ganyan. May proseso. Kumbaga, dito, nagkakaroon ng pagbabago sa ating physical na kalagayan. At kung magkakasakit ka, matitigil na lang itong pagbabago nito kapag nagkasakit ka o lumabas ka dyan, nahulog ka, namatay ka. Matitigil na yung pagbabago. Kumbaga, ang pinaunawa sa atin dito, ganun din. Ganon din sa ating buhay espiritual, ika nga. Kaya kailangan nagkakaroon ng pagbabago. Hindi pwedeng mananatili ka na lang, baby. Hindi mananatiling sanggol, ika nga. Kumbaga yun yung sinasabi, ika nga. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 4:16, for which cause we faint not, but through our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Ano sabi? Kahit na para bang nangihina, pinanghihinaan ng loob, ang sabi, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy naman lumalakas ang aking espiritu. Sa physical body, ika nga, habang tumatanda ka, habang nagkakaedad ka, humihina ang iyong physical na pangangatawan. Yung sinasabi niya, akala kaya pa ng katawan ko, kaya pa ng isip, pero yung katawan ko, bumibigay na. Pero, sa spiritual life, kumbaga, kapag nagpapatuloy kang lumalakad, yung sa physical body, para kang humihina, pero kung patuloy kang lumalakad sa iyong spiritual life, ika nga, mas lumalakas ka. Yun ang sinasabi. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, Paul says that even though our physical bodies are decaying, our inner man is being renewed day by day. Kumbaga, sa physical na pangangatawan, habang tumatanda ka, ugod-ugod ka, mamamatay ka, tigil lang yung physical body, physical process. Pero sa spiritual life, habang ikaw'y nagpapatuloy, habang lumalakad ka sa iyong buhay spiritual, kumbaga, kahit para bang minsan nahihirapan ka, nabibigatan ka, pero hindi ka titigil, magpapausa ka lang, pero ang daring banti ka ulit, kumbaga, lumalakas ka. Kasi doon mo makikita na talagang buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Na itong pinagdadaanan ko, ito'y bali wala doon sa mga pinagdaanan ko nung nakaraan. Yun yung pinapaalala sa atin. Kaya nga sabi nga niya rito, the process, or this process of course, by renewing of our minds, magagawa natin to kung paano mabago ang pag-iisip mo, kung paano ka mag-isip, baguhin mo yung pag-iisip mo. Sinasabi nga sa Romans 12:2, pagkatiwala mo lang sa Diyos, baguhin mo yung mga kung bakit ka nangihina. Through God's word, which is the truth, His word sanctifies and revives us. Kumbaga sa pamamagitan niyan, pinagkakatiwala natin lahat-lahat sa Diyos. Kumbaga, makakapagpatuloy tayo, magiging mananagumpay tayo, magiging matatag tayo sa ating paglakad, sa ating buhay, pananampalataya. Kaya nga sabi nga niya rito, it doesn't happen instantly. Kumbaga, hindi siya subito. May proseso, ika nga. It takes time to grow. The fruit of righteousness, it includes fruitfulness, but it won't happen if you're not feeding on God's word. Pero walang mangyayaring paglago. Walang mangyayaring paglakas mo sa iyong buhay pananampalataya kung yung pagkain mo ng pagkain spiritual, wala kang ginagawa. Kung kumakain ng physical body na tinatawag na sa Pilipino, di ba? Ako nga pinag-aralan nung Webes. Sa Pilipino, may almusal, may merienda, may tanghalian, may merienda, may hapunan, may merienda. 6 na beses. May gising pa minsan na madaling araw.
ang lakas kumain physically, ay yung spiritual na pamumuhay mo. Pinakakain mo ba? Hindi ka lalakas buhay spiritual kung hindi mo pinakakain ng iyong espiritu na pinagkaloob sa iyo. Hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka nakikipag-fellowship. Hindi ka nakikipag-ugnayan sa mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ka nananalangin. Paano ka lalakas? Kumbaga, being renewed day by day. Hindi ka nga. May proseso para lumakas tayo sa ating buhay spiritual. Pangatlo, sabi niya rito, the new man is growing in the knowledge of God to become like Christ. Kumbaga, ang sabi niya rito, sinasabi ni Pablo, this new man which we have put on is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. Patuloy natin nakikilala ang ating Panginoong si Kristo refers to the knowledge of Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kung paano mong higit nakikilala ang Diyos na iyong pinananampalatayaan. Mas higit mo siyang kilalanin. Mas higit mong alamin kung ano yung mga kayamanan na meron sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Ngayon, itong mga academic knowledge na tinatawag, kumbaga, hindi sapat na, oo, aral ka lang ng aral, hindi naman sapat yung puro ka lang aral, pero, yung application, hindi mo isinasapamuhay, hindi ka nga. Kumbaga, sabihin na natin, meron kang correct theology, tama yung pananaw mo, pagkakilala mo, pero, mahina ka, bakit? Kasi, in knowledge, may alam ka. Pero in experience, talunan ka. Kasi hindi mo sinasapamuhay yung mga knowledge na meron ka. Kaya, talunan ka. Yun yung sinasabi rito, ika nga. Katulad halimbawa. Kumbaga sabi nga niya rito, the new man is growing in the knowledge of God to become like Christ. In the knowledge to become like Christ. Dapat kilala mo kung sino talaga yung Diyos na pinananampalatayanan mo. Para na sa gayon, ibig sabihin talagang may ugnayan kayo, may relasyon kayo. Katulad sa mag-asawa. Di ba sa mag-asawa, kung matagal ka ng mag-asawa, halimbawa sina Sister Tess, sina Brother Bobby, mag-50 years na. Sa 50 years na yan, hindi naman lahat sweet. Meron din sweat. Kumbaga, doon makikita natin na kumbaga, hindi laging totoo apostol, pero dahil may relasyon, dahil kilala nila isa't isa, kumbaga, yung commitment nila sa isa't isa, ika nga, kumbaga, magiging maayos pa rin ang kanilang paglakad sa kanilang relasyon. Ganun din. Katulad halimbawa, kaya halimbawa kapag may mga bagong mananampalataya, halimbawa kayo, salamat ang papuri sa Diyos, ika, maraming mga bago sa mga naririto ngayon. Salamat sa Diyos ang papuri. Pero para mas matulungan mo silang lumago sa kanilang relasyon sa Diyos, kumbaga dapat nakilala mo rin sila yung relasyon nila, yung pagkatao nila, para sa gayon paano mo sila aalalayan, tutulungan para lumalim din ang kanilang pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Kasi may sarili-sariling kwento ang mga yan. Kumbaga dito makita natin na kasi ano yung pinakikilala ng Diyos kung sino ka ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat nating maunawaan. Dapat nating makilala ang ating sarili kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Para mas maging malalim ang relasyon natin sa Diyos. Kaya nga sabi sa Isaiah 65:16, sino man sa lupain ang may nais ng pagpapala ay doon humingi sa Diyos na tapat. Ang sino mang mangangako ay doon manumpa sa pangalan ng Diyos na tapat. Ang hirap ng panahon nagdaan ay mapapawi at malilimutan. Ibig sabihin, kumbaga, ang Diyos natin is the God of truth.
Mas matutulungan natin ang isa't isa, ang kapatid natin sa pananampalataya habang nakikilala natin si kapatid. Mas naaalalayan natin. Maging, ang sabi nga, kinakailangan natin lumakad sa katotohanan kasi ang Diyos natin ay katotohanan. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Dapat natin ipakilala kung sino siya sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya rito, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Katulad halimbawa, nung Miyerkules, nag-aaral kami doon sa mga nag-aaral sa leadership. Kumbaga, ang napunta ron na malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, ang iglesia ay may sangkap ng trigo at damo, ng kambing at tupa, ika nga. Kumbaga, sa iglesia, kumbaga, mix. Ngayon, hindi mo naman malalaman kung sino talaga eh. Pero sa pamumuhay, al meron kang guidelines, may makikita kang kakaiba, ika nga. Ngayon, kumbaga, ang tanong ay, sa huling araw, ang Diyos ang siyang magbubukod. Pababayaan na lang ba natin sila na lumakad sa ganon? Siyempre hindi. Lalo tigit kung ikaw ay may tungkulin na diyan kayo nilagay ng Diyos. Papaalalahanan mo, kaya nga sabi kanina, paalalahanan sa pag-ibig, pagsasalita ng may katotohanan ayon sa pag-ibig. Ika nga. Kasi nga, kinaalalayan mo siya. Ngayon, kung hindi siya makinig, ay, bahala na siya ron. Kumbaga dito, ang sinasabi, ipakikita kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos ayon kung sino ka. Ika nga. Ayon sa patayan ng salita ng Diyos. Kumbaga, sabi nga niya rito, the Holy Spirit is the Spirit of truth. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ibig sabihin, kapag nakinig sa iyo, nakinig sa paalala ng katotohanan, kumbaga, sa Diyos din siya. Kasi, pares kayo na Espiritu eh. Pinaalalahanan mo. Nakinig siya, kumbaga, pares kayo na Espiritu. Tatanggapin niya yun kasi, ang sabi nga niya rito, ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikilala, ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Kumbaga, nananahan sa inyo, nakikilala ninyo, tama. Ito nga yung aking kalalagayan sa harap ng Diyos. Itinutubid lang ako. Kaya ang sinasabi, kung tinamaan ka, pasalamat ka. Kasi tinutuwid ka ng Diyos. Pero, sa lugar, in contrast, ang sabi nga, alam natin na si Satanas, deceiver, manlilin lang. Ang sabi nga sa John 8:44, ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Kung hahayaan mong ang sundin mo ay purong panlilin lang, puro kasinungalingan ng kaaway, mag-isip-isip ka, kapatid. Kumbaga, ang paalala sa atin, kumbaga, true to life. Maging totoo tayo. Sinasabi natin, Kristiyano tayo. Kumbaga, lumakad tayo sa sinasabi mo, Kristiyano ka. Kaya nga sabi nga niya rito, God has called and made you to be a true Christian, so act like it. Tinawag ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, hinirap ka ng Diyos bilang maging isang tunay na Kristiyano.
Kaya dapat kumilos ka bilang isang tunay na Kristiyano. Do not lie to one another because we are in the same body. Huwag tayong magsinungaling sa isa't isa. Huwag mong hayaan na para bang lumalakad siya sa kamalian, pinababayaan mo lang. Paalalahanan. Kaya masabi niya rito, apply and practice what the Word of God teaches you. Ang mga natututunan natin, hindi lang pasok dito, labas dito. Kailangan pumasok sa puso at isipan natin upang sa gayon, ito'y ma-practice natin, may sa pamuhay natin. And by the help of the Holy Spirit, let your life be a good testimony to others. Sa tulong ng Santong Espiritu, nawa, ang buhay mo, buhay ko, ay maging magandang patotoo para sa iba. Always thank God for a new life in Christ. Hindi tayo magkakaroon ng tunay na ganitong rason para po sa buhay kung hindi lahat galing sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa salita mo na pinagkaloob sa mga sandali ito. Muli po, Panginoon, pinakita mo sa amin ang aming tunay na kalalagayan at kung ano yung bago. Salamat po, Panginoon, lahat ng ito'y ikaw ang may gawa. Kami, Panginoon, ay tumanggap lamang. Hinirang mo, pinili mo. Kaya habang naunawaan namin ito, masigit kami magpapasalamat sa kabutihan na pinagkaloob mo. At higit sa kasiguraduhan ng lahat ng mga pagkapalang ibinigay mo sa iyong mga hinirang, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga salitang ito at minsan pa, dalahin ko, na tunay nga ang mga salitang ito, Diyos, na aming napag-aralan. Hindi lang po ito, Diyos, napakinggan ng bawat isa. Bagkos ito'y magpaalala kung ano yung meron kami, Panginoon. Ang lahat sa mundong ito'y pansamantala lamang. Pero yung kasiguraduhan na meron kami sa piling mo, Lord God, walang katulad, Panginoon. Walang katulad, Panginoon, ang ibinigay mo sa amin. Kaya patuloy namin itong panghawakan. Mag-isa oras nito, Ama, aking tinataas din sa iyo, Panginoon, ang mga nakapakinig po, Panginoon, ng iyong mga salita sa mga oras nito. Dalahin ko, O Diyos, kung wala pa po silang personal na relasyon sa iyo, dalahin ko, O Diyos, na ito po ang siyang pumukaw sa puso't isipan nila. Natunay nga, O Diyos, na hindi aksidente, Panginoon, kung bakit napapakinggan ng mga katotohanan ng iyong mga salita. Bagkos ito ang siyang patuloy na nagpapaalala na naririyan ka, Panginoong Diyos, na patuloy na kumakatok sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Tanggapin namin ang aming tunay na kalalagayan upang matanggap namin, Panginoon, na tunay nga na wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Salamat po. Ito po, Diyos, ang aking isang dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan ng iyong anak na si Jesus na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Patuloy po tayo manalangin po natin ang mensahe ating napag-aralan. Manalangin po tayo.